Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Agent Sulay B. Quizon sa 11 Diligence. Tatalakayin ko ang kasaysayan ng wikang pambansa ng Pilipinas. Magsisimula ako sa panahon ng mga Kastila. Naglabas ng kautusan ang Espanya noong 1550 na nagsasabi hanggat maari dapat magtatag ng mga paralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Indio. Ngunit, hindi rin naman ito na isang katuparan dahil mismong mga praile ang nagtatakda na hindi maipalaganap o maituro ang kanilang wika at pinilin nilang pag-aralan ang wikang katutubo. Pagkatapos ng 31 taon, noong 1581, nailambag ang RTE Diccionario di Tagala. Noong 1850 naman, nabuo ang diksyonaryo sa wikang Cebuano. Ang susunod na tatalakayin ko naman ang panahon ng Amerikano. Nang sakupin ng mga Amerikano ang bansang Pilipinas, sa simula ay dalawang wika ang ginagamit ng bagong mananakop sa kautusan at proklamasyon, Ingles at Espanyol. Bilingual ang sitwasyong pangwika sa panahong ito. Sa kalaunan, napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang wikang opisyal. Tinuruan tayo ng mga Amerikano ng tamang edukasyon. Sila ang kauunang guro ng mga Pilipinas sa panahong ito at tinatawag silang Thomasite mula sa barkong sinasakyan nilang USS Thomas. Umami na ang natutong magbasa at magsulat sa wikang Ingles dahil ito ang naging wikang panturo. Ito ay batay sa rekomendasyon ng Komisyong Schurman noong Marso 4, 1899. Noong Marso 24, 1934, pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang batas Tidings-McDuffie na nagtatadhana ng pagkakauluban ng kalayaan ng Pilipinas matapos ang 10 taon pag-iral ng pamalahaang Commonwealth na pinagmumunuan ni Pangulong Manuel Quezon. Noong Pebrero 8, 1935, pinagtibay ng Pambansang Asambleya ang Konstitusyon ng Pilipinas na niratipika ng sambayanan noong Mayo 14, 1935. Halos lahat ng kautusan at proklamasyon ay batay sa wikang Ingles. Sa October 27, 1936, ipinahiwatig ni Pangulong Manuel Quezon ang kanyang plano na magtatag ng surian ng wikang pambansa. November 13, 1936, pinagtibay ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na magtatag sa unang surian ng wikang pambansa. So, ano talaga ang surian ng wikang pambansa? Ito ang gugawa ng malawakang pag-aaral ng mga katutubong wika sa Pilipinas upang maging batayan sa gawing wikang pambansa ng Pilipinas. Noong Enero 12, 1937, hinira ng Pangulo ang mga kagawad ng surian alinsunod sa Section 1, Batas Commonwealth 185. So, sino-sino ang bumubuo ng surian ng wikang pambansa? Si Jaime C. de Vera mula sa Samarlete, ang patnugod ng surian ng wikang pambansa. Si Cecilio Lopez naman, isang Tagalog, ay ang kalihim nito. Ang mga kagawad ng surian ng wikang pambansa ay si Santiago Fonacier, Filimon Soto, Casimiro Perfecto, Felix Salas Rodriguez, at si Haji Boto. Noong November 7, 1937, nilabas ng surian ang resolusyon na ang Tagalog ang gawing batayan ng pambansang wika. Noong December 30, 1937, lumabas ang kautosang tagapaganap bilang 134 na nagpapatibay sa Tagalog bilang batayan ng wika ng pambansang wika ng Pilipinas. Tapos na tayo sa panahon ng mga Amerikano. Ngayon, magtatalakay ako sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Itong panahon ng Tagalog ang tinatawag sa panahong ito dahil Tagalog ang niranais ng mga Pilipino na maging wikang pambansa. Purista naman ang tawag sa grupong nabuo ng lumunsad o dumating sa dalampasigan ng Pilipinas ang mga Hapon noong 1942. Ang nananais na gawing Tagalog ang mismong wikang pambansa at hindi batayan lamang. Panahong iyon, Nipongo at Tagalog ang naging opisyal na mga wika ng Pilipinas. Last but not the least,
tatalakayin ko ang kasulukuyang panahon. Noong Hulyo 4, 1946, ganap nang ipinatupad ang Batas Commonwealth bilang 570 na nagtatakdang wikang opisyal na ang pambansang wika. Nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang 12 para sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika Pambansa mula sa Marso 29 hanggang sa Abril 4 taon-taon. Naganap ito noong Marso 6, 1954. Ito ay pinagbibigay po ni naman sa kaarawan ni Francisco Balagtas bilang makahati ng lahi. Lipat naman nila ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang sa 19 taon-taon bilang paggunita sa kaarawan ni Pangulong Manuel Quezon na kinakilala bilang Ama ng Wikang Pambansa. Gumanap ito sa September 1955. Labas naman ni Kalihim Jose F. Romero noong 1957 na kainlamat tutukuyin ang wikang pambansa, ito ay tatawaging Pilipino ni Corazon Aquino Regime. Noong Pebrero 2, 1987, pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas sa Artikulo 17, Section 6 to 7, nakasaad ang sumusunod. Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nilalang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pasalig sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Section 7, ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino hanggat walang itinadhana ang batas. Lourdes Arco, sumbing ng Departamento ng Edukasyon, ang lumabas ng kalihim noong 1987. Kultura at palakasan ang kautusan bilang 52 na nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas sa mga paaralan, kaalinsabay ng Ingles na nagtatakda sa pagtakaran edukasyong bilingual. Alabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama bilang 1041 na nagtatakda na ang buwan ng Agosto taon-taon ay maging buwan ng wikang Filipino. Naganap ito noong Hulyo 1997. May mga tatlong wikang pambansa sa Pilipinas. Ang una ay Tagalog, katutubong wika na pinagbatayan ng mga pambansang wika ng Pilipinas noong 1935. Sumunod ang Pilipino, unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas noong 1959. Lastly, Filipino, kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas, lingua franca ng Pilipino, at isa sa mga opisyal na wika sa Pilipinas kasama ng Ingles. Naganap ito noong 1987. Doon magtatapos ang aking pananalita. Salamat sa pakikinig!